Magandang araw sa lahat at ngayon ay mayroon tayong bagong i-deliver na mga kaalaman. At ito ay nauukol sa komunikasyon. At kung mayroon na kayong ideya kung ano ang komunikasyon ay maaari ninyong ikomento sa ibaba para magkaroon tayo ng salitan ng mga ideya. At kung mayroon kayong katanungan ay maaari ninyong itanong rin sa komento. Ngayon ay sisimulan natin kung ano ang ibig sabihin ng komunikasyon. Pag sinasabi nating komunikasyon, ito ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon na kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Yung pakikipag-usap mo sa iyong ate, sa mga guro, sa iyong nanay, sa iyong kasintahan, kung mayroon, ay yan ay tinatawag na komunikasyon. At malaki yung ambag ng komunikasyon sapagkat naipapalabas mo ang iyong saloobin at higit sa lahat, nagkakaroon ng pagkakaunawaan yung dalawa o maraming tao na nagkakaroon ng problema. At higit sa lahat, sa komunikasyon, mahalagang malaman kung sino yung tagapagpadala, kung sino yung tagatanggap. Kasi nga, titingnan doon kung ano yung ipapadala mong mensahe, ano ang gagamitin mong mensahe, yan yung kumbaga modelo, no? Pag sinasabi nating komunikasyon. At higit sa lahat, kapag ikaw ay nagbibigay ng impormasyon, mayroon talaga yung feedback o tugon mula doon sa tagatanggap. Meron tayong verbal na komunikasyon. Pag sinabi nating verbal na komunikasyon, ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga salita. Ikaw ay sumusulat, ikaw ay nagpapahayag, no, sa maraming tao. Yan ay ang verbal na komunikasyon. Halimbawa nito, mayroon tayong apat: interpersonal, intrapersonal, publiko at maliit na grupo. Pag sinabi nating interpersonal, ito yung pakikipag-usap mo sa iyong barkada, sa iyong meron kang kadayalogo na kachat na kaibigan mo, that is interpersonal. Pag sinabi naman nating intrapersonal, ito yung paggamit mo ng komunikasyon na kinakausap mo yung sarili mo. Nagtatanong ka kung maganda na ba ito para sa akin? May kulang ka pa ba? Ano ba ang dapat mong galingan sa sarili mo? Yan yung intrapersonal. Maganda yung intrapersonal kasi tinatanong mo yung sarili mo. O pwede kang magbigay ng komento, positibong komento sa sarili mo. Pangatlo ay yung pampublikong komunikasyon. Ibig sabihin nito, humaharap ka sa maraming audience, katulad ng SONA, katulad ng misa, kasi marami yung pumupunta. At pang-apat naman ay yung parang small group discussion lang, katulad ng klase, katulad ng pagkakaroon ng meeting. Yan ay maliit na grupong pag-uusap o yung small group discussion. So yan yung apat na verbal na communication. At tandaan na gumagamit sila ng salita. Ito yung halimbawa, interpersonal, pakikipag-usap sa kaibigan. Sunod naman ay intrapersonal, sa sarili, gumagamit ka ng wika, gumagamit or nagkakaroon ka ng komunikasyon sa iyong sarili. Hindi ka balyo na. Pangatlo naman ay public, maraming audience. At small group discussion, ito yung halimbawa. At itong hindi verbal na komunikasyon. Yung kanina, yung verbal communication ay gumagamit ng mga salita. Pag sinabi naman natin hindi verbal na komunikasyon, ibig sabihin hindi ka gumagamit ng anumang lingwahe, walang salita. So, ibig sabihin, ikaw ay gumagalaw, ikaw ay nagpapakita ng mga bagay, mga kulay, kasi nagdadala yun siya ng mga kahulugan. Narito ang halimbawa ng di verbal: kinesics, galaw ng katawan; proxemics, yung distansya na nakikita mo sa mga tao; chronemics, yung oras, mayroon niyang binibigay na kahulugan; haptics, yung haplos ng pagmamahal, mayroon ding haplos na galit yung isang tao; vocalics, yung tunog na nalilikha mo; iconics, mga larawan, mga simbolo na nakikita; olfactorics, ibig sabihin ito yung amoy, no, sa paligid natin; colorics, mga kahulugan ng mga kulay na nakikita natin; objectics, mga bagay na nakikita natin; pictics, yung ekspresyon ng ating mukha; oculesics, yung
nanilisik na mga mata, yung mga mata na naaawa, yung mata na umiiyak. Yan yung oculesics. So, yan lamang po at sana ay marami kayong nakuha sa araw na ito.